Tayo ito, Everest 32 inches. Ang problema nito ay nagpi-flicker yung screen. Yan o. Nagpi-flicker siya. Okay, buksan natin. 32 inches lang ito. Everest ang tatak. So ito yung kanyang mainboard. Tapos ito naman yung kanyang panel na ginamit na. So sakit din to ng ganitong panel, yung magpi-flicker. So dito makikita natin dito yung clock signal natin. Yan, nakasulat dyan LC1, LC2, HC1, HC2 hanggang HC8. So ang problema nito ay nagpi-flicker siya. So gagawin natin, actual na tayo cutting method. So kung hindi nyo pa kabisado yung circuit nito, titrace nyo lang yung circuit dito. Ito, alam ko itong dalawang pin na yan ay LC1, LC2 yan. Tapos yung kasunod dyan, yan yung mga clock signal natin or HC1 hanggang HC8. Tapos sa kabila ganun din, mayroon din yan dito sa kabila. Yan, dito banda din yan, yung LC1, LC2 saka HC1, HC8 dito din. So kung hindi nyo kabisado yan, gamit kayo ng tester, buzzer or times 1. Tapos hanapin nyo dito yung connection nya. Dito LC1, LC2, yan, nakakonect yan dito lahat. Magkabilaan yan, ito or dito, nakakonect din yan. So gagawin natin dito, actual cutting tayo. Pwede tayo mag-cut dito banda or dito. So try muna natin dito sa side na ito. Titingnan natin pag na-cut natin dito ay kung gagana ba siya. Okay, so ito nag-cut tayo dito. Yan, kinat natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pin. So tingnan natin yung display niyan kung nagnormal. Pag hindi, lipat tayo sa kabila. Kasi pagdating sa cutting method ay hindi naman talaga yun, parang nagnormal. Ayun, may flicker pa rin siya pero nagguwit-guwit ano. Yun oh. May flicker siya kaunti pero hindi normal. Okay. At nagkaroon siya ng guwit-guwit. So try natin lipat sa kabila. Babalik natin yan tapos lilipat tayo dito. Titingnan natin kung magnormal. Pag hindi nagnormal, minsan inaayawan ko na ito. Okay, try natin. Okay, so ito binalik natin to. Yan, binalik natin lahat yan ulit. Dilim. Yan, binalik ulit natin yan, hinirangan natin siya. Tapos, tinry natin mag-cut dito sa kabila. Ayan, ang cutting natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, try natin yan. Titingnan natin kung magno-normal yung display. So, pag hindi nag-normal, pwede naman patyagaan, pwedeng hindi. Kung tinatamad ka na mag-troubleshoot. So, ayan, lumabas na yung Everest niya. Pero makikita mo makapal yung hairlines. Pero dito, normal. Yan, normal dito. Pero dito medyo makapal yung hairlines dito. So try natin, modify natin yung circuit nito. Lahat ng clock signal pagsamahin natin tapos lagay natin sa ground. Titingnan natin kung kikinis siya kahit papaano. Try lang natin. Okay, so ito na, bali nag-cut na tayo dito sa side at pinagsama na natin lahat lang ng clock signal or HC1 hanggang HC8. Pinagsama natin yan tapos dinjumper tayo sa ground. Yan. So ganun lang ang ginawa natin dito. So itong side na to ang may problema. Tapos itong side na to buo pa. Okay? So testing natin ulit. Titingnan natin kung magno-normal yung display nito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ayun, nag-normal siya. Nawala yung hairlines, cleared na yung screen natin yun, no? Diba? Clear na yung screen natin. Clear na siya. Okay.
So sasarado lang natin to, tapos magpa-final test tayo. So yun lang ginawa dito. Buti cutting method lang. So yung mga ganito pwedeng tumagal, pwedeng hindi, depende pa rin sa damage ng glass natin. So pag tinanong, ang presyo nito ay labor lang. Bago gawin, dapat alam ng may-ari para walang sisi sa bandang huli. Okay? Okay, so yan na yung unit natin. So magpa-final test lang tayo. Binunot natin, tapos testing natin, Everest. Okay. So sinet ko na rin yung unit na to para sa automatic on kasi walang remote. Antayin na lang natin mag-power on. Yan, so nag-asol na siya. Yan, lumapas na yung Everest LED TV. Yan, okay na siya, no? Okay. So itong side na to buo at itong side naman ang sira. Ang ginawa natin, kinat lang natin yung clock signal LC1, LC2 sa side na ito. Tapos nung napansin natin maraming guwit-guwit yung side na ito, ginawa natin, pinagsama natin lahat ng clock signal HC1 hanggang HC8, tapos nilagyan natin sa jumper natin sa ground. So nung ginawa natin yung setup na yun ay nag-open na yung unit, nawala yung hairlines at naging maayos na yung display nito. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,